Okay, so hi guys. Welcome to Tales of Hearts and Roads. My name is Josh And my name's Jane. My name is Jen. and this is our second podcast. So we're here at Ahon Coffee, Sumulong branch. Come here. Look at the view, guys. Yeah, it's City Lights. So our first question is Are you guys ready to date someone again? someone again? Or are you ready to be in a relationship again? Kung kay Ano mo na lang yun? Toot! Ganun. Oo. Ganon. Ako hindi pa. Ine-enjoy ko pa yung sarili ko sa paggala-gala ko with them. Pero pag kay ano, Uy, Pero pag si ano, I'm ready! Super ready! if si uy, ayoko na doon. Me, right now, I'm very picky with men that I let enter sa life ko. Gusto niya yung sisirain yung buhay niya. Gusto yung sisira yung charot. wala, delete ko lahat yan. Doggy, no! Doggy! Pina-open mo. Anyway, yeah, there's a lot of men who want to date me. It's just that I'm very picky. But then I always pick the wrong ones always. Pero I'm not closing my doors. But right now also, I also want to focus on myself ngayon. And I'm enjoying my time with you guys, with my friends. To the point na parang ayoko na mag-jowa. Kami-kami na lang magjojowaan. So, if you'll ask me if I'm ready, I'm always ready. Kanina. No, I'm always ready because hindi ko kino-close yung heart ko Aww. na maging lover girl. Kasi, hindi naman lahat ng lalaki is pare-parehas. Oh, boys, sinasalba ko kayo ngayon. Hindi gano'n. I mean, hindi lahat ng lalaki is pare-pareho. So, for me, hindi ko siya isasarap. Nga, pag may dumating, why not? Yeah, I really enjoy my time right now kasi kami-kami lang magkakasama. And wala akong iniisip gabi-gabi. Hindi ako nag-overthink. Ganon. Kaya I'm really okay right now na ako lang mag-isa. So, Actually, totoo. Pag may dumating lang talaga. Yun, yeah. Yes. Siguro same din. If may mag-pursue talaga sa akin na Mhm. yung mag-effort for Oo, me. yeah. Yung willing talaga. Feeling, yeah. Yung pasok sa standards mo, willing talagang pumasok sa life mo. Yeah. Why not? Hindi hindi pwedeng ay ayoko nasaktan ako. Try it. Try lang. Ganun. Pag nasaktan, edi self lang. Kasi, hindi ko alam if ako lang or kayo din since teenager life, may jowa ako. Tapos ngayon lang ako nakapagpahinga. So, siguro ngayon, it's better if magpahinga muna tayo. Nung teenager ako, wala naman akong jowa nun. So, kaya ngayon ako Ay, really? hindi ako majowa. Ang nice. What's our second question? Eto, okay. So, our next question is, what makes you lose trust in someone? Ako sa na-experience ko. Kasi syempre first ko rin yun. Pinagkatiwalaan ko siya pero ko na nagsisinungaling siya sa akin. Tapos nakikita ko nga yung newsfeed niya na puro babae. Tapos nilalike niya yon. Tapos may chinachat siya na ibang babae. Bumabanat-banat pa siya. Nakala mo walang girlfriend. Tapos pag hindi niya ako kasama, meron silang sinisipat na ibang babae. Sobra kasing tiwala ko sa kanya na hindi niya ako lolokohin or wala siyang ibang tinitignan na babae. I mean, normal naman sa guys, pero bilang matinong lalaki. Yeah, yung or respect na really lang sa naman, girlfriend mo, diba? no? Yeah. So yun, talagang sobra yung tiwala na binigay ko sa kanya noon. Never ko siyang pinaghinalaan. Really? Kasi akala ko talaga okay. Tapos nung nakita ko na nga yung messenger niya, na meron pala siya ibang binabanatan. Hindi, nagkalkal na ako lagi. Tapos sinabihan pa niya ako na bakit ko daw kinakalkal. Betrayal. Yeah. So, ano yung question ulit? Trust. Sa akin, once na nalaman kong nagsinungaling ka, wala na talaga. Kasi sobrang hirap i-build ng trust once na nagsinungaling ka. Kasi, yun nga bakit ka magsisinungaling? Doon talaga siya, doon ako mahihirapan. Once na nagsinungaling ka, feel ko lahat ng sinasabi mo na sa akin is Kasi kasinungaling. kasinungalingan. Ay, totoo. Sobrang Ganun din ako. hirap, sobrang hirap. Kahit sabihin mo,
kahit anong assurance minsan ibigay mo, ako yung mahihirapan. Kasi nagsinungaling ka na in the first place. Guys, sobrang dali naman magsabi ng totoo. Even Totoo. masaktan yung person mo, mas masarap tanggapin yung totoo kaysa yung mga kasinungalingan ninyo, ganun. Ako kasi sobrang honest kapag ayoko, kunyari may ginawa ako or ayoko ng isang bagay, I will tell you kasi dalawa tayo sa relationship eh. So, bakit tayo magsisinungaling pa, ganto ganyan. So, for me, ganon talaga. Yan, kasinungalingan. Same ako din. Pag once na nalaman ko, na-figure out ko na you're lying, whenever na magkakaroon ako ng boyfriend, yun yung unang sasabihin ko sa kanya talaga. Please, don't lie to me. Sabihin mo Yes. agad sa akin. Kasi Eh, once na, yeah. Hey, sabi ko talaga sa kanya, Bobby, ayoko talaga ng sinungaling. Sabi niya, ayoko din ng sinungaling, Bobby. Yun, Pero sinungaling sinungaling. sa'yo. Ganyan Ano? din. Sinabi ko din yan kay sa ex ko. Sabi ko, please don't lie. Yun yung unang pinakiusap ko talaga sa kanya. Sabihin mo sa akin kahit masakit. If may iba na, sabihin mo sa akin, at least sinasabi mo sa akin yung totoo. Kasi kahit na konting, yung konting, lie, nawawalan ako ng gana pag gano'n. Yes. Wala na. Once na, sabi mo pa nga kanina, once na nakapagsinungaling na sa'yo, you don't believe na anything they say after. Mahirap na So yeah, doon magpaniwala. naglo-lose yung trust. Yeah. Mhm. Yeah. Ayun. So, guys, end na. Charot! Balay. Third question. What's your love language? Yung love language na binibigay ko. Paano mo gusto mag-receive ng love? First is words of affirmation. Ay, hindi. Acts of service, words of affirmation, giving, receiving gifts. Mabilis po ako mauto sa words. Service. Sino ba namang hindi gustong pagsilbihan ate for the rest of their life? What's my love language? How do I want to receive love? Ganon. Siguro, me as a panganay, mas na-appreciate ko if someone gives me like an effort. Acts of service tawag doon, di ba? Mas nadadala ako kapag inaalagaan ako, like that. Or tutulungan ako to do this, to do that, to do chores, to run errands. Mas doon ako siguro mabilis madala. Yeah, mauto. Tapos, words of affirmation. Gusto ko yung tinatawag ako, yung sinasabihin ako maganda. Ang ganda mo naman today. Or sabihin na, ang ganda ng suot mo. Yung parang na-appreciate nila tayo, ganon. Sa words nila. Yung parang, babe, na-appreciate kita sa nagawa. Yeah, ganon. Shit. Bakit? Naalala ko lang. Words of affirmation. Minura-mura ka. Maganda yung vocal na guy. 'Di ba? Yung sasabihin niya sa'yo yung kung ano yung nafe-feel mo. Hindi yung guys na parang sila yung nireregla. Sila pa yung galit, no? Oo. Hindi ka aanuhin, kikibuin. Ayun, words of affirmation. Siguro, yun yung way to my heart. Wait, paano ka nagbibigay ng love? Kung ano yung love language nila. Kailangan ko kasing alamin din love language nila. Paano if ang love language nila, physical touch? For me, ang physical touch ko, dulon-dulo yan. Number 5 siya. Pero kay Toot, ang first niya is physical touch, tapos quality time. Hindi na, ma'am. Ay, ako pangatlo sa akin yung physical touch. Maano ako, matouch ako. Ako hindi. Pilit ka magtuto. Ang dami nating tututot dyan. Hindi, ang una ni physical touch. Guys, mostly ganun, di ba? Physical touch talaga. Parang tanga. Hawak ng hawak. Ayoko nga. Ako basta gusto ko din yung tao. Ayun, dati, parang nung nag-date kami, sinabi niya na sa akin na ang love language niya, physical touch, ganito. Hirap akong gawin yung gusto niya. Kasi nasa car kami, tapos humahawak-hawak siya. Hindi sa I want legs. that. Oh, I mean, gusto ko yun. Pero not to the point na talagang ganun yung ginagawa mo. Parang hindi ako sanay agad. Meron one time, kay talagang nasa sasakyan kami. Tapos sabi niya, nung yayakapin daw niya ako, parang umiiwas ako. Kasi nga, hindi ko nga bet Really? physical touch. Oo. Talaga. Or kahit nakapansin ko na kahit sa friends. Mm-mm. Oo. Tagal ng friendship namin. Ako pa minsan nag initiate Pag ganun, okay, komportable talaga ako sa'yo. Pwede na tayo mag Ako pa physical ako, kahit sa friends ko, very mahag ako, kung ano-ano lang. Lalo na sa
sa lalaki ko. If you're my man. Na lang ako Ganun ako palagi kahit saan. Kahit nung kami ni sa gym, nahihiya siya ako. Gusto kong nakadikit lang ako palagi So, sa kanya. sa public hindi ako touchy. Pero pag nasa room, lagi gusto ko nakayakap or nakadikit, ganun. Yes. Pero pag public, ayoko makita. So, PDA. what's your love language? Words of affirmation. Pag inanuhan mo na ako, mauto na ako. Second, receiving gifts and vice versa, mag-give din. Kasi sobra kong ma-effort. Talagang ibibigay ko sa'yo kung anong gusto mo. Kahit di mo sabihin sa akin, ibibigay ko yung third. Acts of service. So, may ina-effortan nyo kasi sobrang akong ma-effort eh. So, yun, parang receiving gifts din. Oo, dumadayo yan. Kalookan to Antipolo, parang gago. Pero ngayon natuto na, syempre, dapat yung mga guys na yung mag-effort sa akin. Tsaka ko lang sila i-reciprocate. Natuto na siya, guys. I'm so proud. Pwede na siya magdalawang jowa. Tsaka dapat intindihin mo din yung love language ng partner mo. Yeah. Kasi minsan doon doon nahihirapan yung iba na parang, hindi nga tayo same ng love language eh. Hindi mo naiintindihan na kailangan ko neto, gusto ko neto. Pero pag mahal mo naman, kaya mo i-adjust yun eh. Mabilis i-adjust. Actually, pag mahal mo yung tao, Mga bagay na hindi mo alam na magagawa mo. okay. That's it.